Okay, mga kasama, Harold Respicio o Attorney Harold Respicio, kinasuhan na po ng NBI. Sedition ang panawagan nito, yung handang mamatay daw, kung sinong handang mamatay, handang sumugod, magrevolusyon, boundary na talaga nandun ang elements yun ng talagang pananawagan, no? At naipalawanag po yun ng NBI, kung napanood nyo po, talagang sedition na ang dating. Pasok na pasok daw sa elemento ng sedition itong pinaluan ni Attorney Director ng NBI si Attorney Melvin Alvarez Matibag. So, dito makikita natin na talagang grabe na talaga itong nangyayari dito sa Pilipinas na talagang dati mapapolitiko at sabihin mo may mga hindi perpekto yung mga nangungurapo, pero hindi dapat natin yan na palampasin. Ito'y dapat panagutin itong mga to. Pero grabe talaga ibang politiko ngayon na simulan maging manungkulan ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kasama. Marami naging bastos para may sapak na sa ulo. Si Atty. Harold Respicio, alam niyo yung parang sumisip kay Vice President Sara Duterte na sigaw na sigaw, tinawag pa ng masamang salita ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Although hindi ko binoto si Pangulong Bongbong Marcos, si Leni, dating Vice President Attorney Leni Robredo ko bumoto. Pero ganun pa man, hindi man ako tulad na iba na alam naman nilang gumagawa naman kahit paano ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng mabuti. Supportahan po natin. So wala namang nakakataas sa batas, no one is above the law. Walang nakakataas sa batas kahit sino, kahit ang Pangulo, kahit sino pa yan. Binanggit nga ni dating General Luna, no, napanood niyo yung pelikula niyo, wala nakakataas sa batas kahit Pangulo, kahit sino pa yan, wala nakakataas sa batas. So, doon lang tayo sa batas po natin na intindihin po natin yan kasi marami nang hindi magandang nangyayari sa Pilipinas. May mga, eto tulad doon si Atty. Harold Respicio, abogado pa man din, at may nakaabang na reklamong bar na reklamong disbarment dito sa abogadong to. Talagang makikita nyo para may naobserban ko, napapanood nyo lang parang may sapak na sa ulo, mga kasama. Itong si Atty. Harold Respicio, mga kinikilos niya, hindi na pang abogado po talaga. Kinahiya, dapat ikahiya sa legal profession, mga kasama. Kasi pag abogado ka na, may ayos ka naman ng kilos. Ayos ko naman. Pangalawa, isa rin to, isang abogado rin. Senador na nyo, si Marcoleta, Senador Marcoleta. No? Isa ring abogado, mga kasama. Merong kaso naman itong plunder, nakakarap yan sa ombudsman. At yung campaign distribution niya, hindi niya dinikir, sa bibig niya mismo galing sa kanyang programa pa doon sa Net25 na pag-aari ng Iglesia ni Cristo ng INC. Ito po niya binanggit. Marami natismaya sa COMELEC dahil bakit ganyan na nangyari sa kasong yan. Ang tagal nilang ilabas yung pala di criminalist na, at ang nakakatawa pa yung nag-contribute yung pang parurusahan, yung pang makakasuhan, no? Sabi nga ni attorney, yung political election lawyer, no, crazy law ang nangyari daw dyan, kaya dapat i-raise sa Supreme Court para mas mabigyan linaw tungkol sa ganyang klaseng rules. Si Attorney Makalintal yun ang nagsabi nun, crazy law, kaya dapat talagang hindi na maintindihan ng batas dito sa atin, sa totoo lang, yung ibang batas. So itong si Attorney dating congressman at senador na ngayon na si Attorney Rodante Marcoleta ay may kakaharapin na plunder. Matatanda na banat to ng banat sa isang abogado rin na ombudsman na ngayon, si Ombudsman Boying Rimulya. Ayan, may kakarap siya ngayong kaso. Sa akin naman, kahit magkakalaban sa politika, sana tama yung batas na o kaso na, o kaya totoong kaso talaga, hindi yung komot magkalaban sa politika, kaso man hindi totoong kaso,
kailangan malinaw pa rin po yung ebidensya. Yung po ang dapat po dyan. At hindi po dapat natin na magpadala sa politika lang. Kasi magkakandalo-lokong batas po natin dyan. At parang nag-a-apply lang sa kalaban sa politika. Akin lang, totoong ebidensya, totoong kaso. Matuto na tayo sa mga nagdaan pang mga peking kaso katulad isang abogada rin na kinasuhan at dating senadora at ngayon congresswoman na po si Laila De Lima at napatunayan naman niya at matapang niyang hinarap ang kanyang kaso at napatunayan na yung drug case na ginasa niya ng dating administrasyon Duterte ay talaga ng mga gawa-gawa lang po. Wala may pakitang sapat na ebidensya na dismiss yun via demurrer to evidence, no? Wala may pakita yung prosecution na totoong ebidensya talaga. At nasundan pa yung parang nababoy pa yung criminal law gawa ng Pero isipin nyo, sa criminal law, kapag ikay na-acquit na, okay na yun, tapos na yun. Ba't talagang inapila pa nitong prosecution? Ewan ko ba, ang dami na-question ng mga legal luminaries dyan, mga legal expert. So, talagang itong sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, simula yung maluklok siya, ang daming parang kulto ang nangyari sa mga, parang may mga sapang na sa uli mga manunungkulan sa ating gobyerno, mga DDS. At makita niyo naman itong mga ibang DDS na parang kultong-kulto na rin, na wala na silang wala nang mahalaga sa kanila kung hindi ang kanilang idolong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kahit magmura, minura ang Diyos, at talagang idolo pa nila. Ngayon ito na, meron pa pagkakataon na ayusin natin ating bansa. Lagi kong sinasabi, malimit ako nagbablog, malimit akong sunod-sunod nagbablog, pumoto po tayo ng tama. Gusto natin ng mga bago, may pinag-aralan, nandiyan naman. Ang ganang ginawa nila, hindi lang binoto. Puro hindi na tungkol sa bansa ang ginagawa ng ibang botante, pagiging panatiko lang sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. So kung may kaso talaga, dapat lang pong maparusahan po yan. So dalawang abogado ito na kasuhan na ng bagong kaso na naman. Si Rodante Marcoleta, Senador Rodante Marcoleta, sa si Atty. Respicio. So hanggang dito lang po muna yung vlog at maraming salamat po ulit.